Kinben Book 6, Chapter 105. Masakit mapanood sa mismong baluarte ang tambakan ng home team. Ang nakakabinging cheer nga ng mga taga-Gensan sa loob ng venue ay naglaho dahil sa performance na ipinapakita ng Dayong Calapan City. Habang nagpapatuloy ang laro ay mas nararamdaman ng home crowd ang tunay na realidad ng labang ito. Pinasok pa nga ni Coach Isaiah si Ricky Mendez sa natitirang 3 minuto ng second quarter at ang team ng Gensan ay hindi natutuwa sa mga nangyayari. Hindi ganitong pagkatalo ang ginawa sa atin ng Albay at Laguna. Sabi na nga lang ni Jamora De Leon na ngayon ay nasa bench upang magpahinga. Nakakaramdam nga siya ng hiya sa kanyang kapatid at sa mga batang idol siya. Akala ko may magagawa ako. Sabi naman ni Captain Jen na napakuyom ng kamao. Ang lakas pala ng kalaban natin. Paano pa kung si Magbuo ang katapatan ko? Dagdag pa nga nito, at kung nasa peak age lang daw sana siya ay hindi raw makakaisa ang mga ito sa kanya. Kaso, matagal nang tapos ang mga araw na iyon. Tumango naman si Marquez nang marinig iyon at pakiramdam niya ay sinabi na sa kanila ng Calapan City ang agwat ng lakas ng team na ito kung ikukumpara sa kanila. Nakapagpahinga nga ang ace players ng Gensan ng mga oras na iyon at tila ang pagkakataong ito naman ang ginamit ni Coach Isaiah kung kaya ipinasok niya ang kanyang ace player na si Mendez. Mas lalo ngang natahimik ang buong venue nang magpakitang gila si Mendez sa natitirang minuto ng ikalawang quarter. Makikita nga ang team ng CDO na tumayo na at tila aalis na mula sa venue. Hindi na ako interesado kung ano magiging score. Sabi nga ni Kyrie na agad na naglakad pababa. Si Kyle naman ay pasimpleng napasulyap sa loob ng court. Kung matatalo rito sina Mendez at Maki, himala na iyon. Kitang kita na mas malakas ang team nila. Ang tanong na lang ay kung matatalo ba namin sila sa paghaharap namin. Alam ko, iniisip ng mga basketball fans na sila ang underdog sa magiging laban namin. Pero para sa akin ay kami ang underdog dito. Masyadong uhaw sa improvement si Mendez. At kung hahayaan namin siya na gawin ang gusto niya, ay walang makakapigil sa kanya sa magiging laro namin. Dagdag pa nga ni Kyle sa kanyang sarili. Habang naglalakad nga siya, ay pasimple rin siyang napatingin sa kanyang kakambal. Naalala nga niya ang sinabi ni Ricky sa kanya kaninang umaga. Imposible talaga, Ricky, ang gusto mo mangyari. Sabi na nga lang ni Kyle na pasimple pang napasulyap sa isa pang team na umalis na ng venue. Ito nga ay ang team Davao ni Solis. Bakit aalis na kayo? Tanong nga bigla ni Kyle at sa paglingon ni Solis sa kanya ay marahang napangiti ito. Magpa-practice na lang kami kaysa manood. Kawawa ang home crowd sa unang game nila. May ngiting wika nga ni Solis, pero sa kabila nito ay hindi niya gusto ang nakita niyang performance ng Calapan City. Hindi na ito ang Calapan na nakalaban natin sa Mimaropa League. Sabi naman ni Calvin Barrientos na napatingin na lang kay Ricky na makikitang nag-e-enjoy sa paglalaro sa loob ng court. Iba nga talaga si Ricky. Matatalo kaya natin sila kapag nakalaban natin? Wika naman ni Rare at kibit balikat naman ang tugon ni Calvin sa kanya. 2 minuto na nga lang ang natitira sa ikalawang quarter at ang score ay 28-54. Lamang ng 26 points ang Calapan City at sa unang 4 na laro nila ay hindi ito nakita ng mga manonood. Palaging sila ang naghahabol sa score kaso mukhang iba na ito ngayon. Makikita nga si Ricky Mendez na pinapatalbog ang bola sa harapan ng pumalit kay Marquez na si Garbo. Isang point guard na mahaba ang buhok at may taas na 6'2". Habang nakabantay nga ito sa kanya ay makikita rin nga ang pag-ikot ng tingin ni Ricky sa mga kakampi niya. Nasa loob pa rin nga sina Baron at Larry, si Tristan at si Shaquille. Marahan ngang gumalaw ang mga players ng Gensan para gumawa ng magandang pwestuhan sa depensa nila. Kaso bigla na lang kumaliwa si Mendez sa bantay niya. Sa paghabol ng kanyang katapat ay siya naman pagtalikod nito at paghinto rito. Kumawala nga ang solidong talbog ng bola at sa pagkaliwa ni Mendez ay bigla na lang niyang ginamitan ng isang mabilis na pagkanan ang kanyang bantay na napadiretso sa nauna niyang pupuntahan. Ang ganda nga ng spacing na nagawa noon at doon na nga napakilos ang mga players ng Gensan para harangan ang pagpasok ni Mendez sa loob. Ang bilis nga ni Mendez at sa pagdiretso niya ay bigla na lang niyang ibinato ang bola habang nakatingin kay Shaquille na agad na hinarangan ni Vasquez. Ang mga manlalaro nga ng Gensan ay napatingin din sa sentro ng Calapan, kaso hindi doon pumunta ang bola.
Bigla nga itong sinambot ni Dizon na hinabol ang pasa ni Mendez sa may kaliwang bahagi ng 3-point area. Hanip ka, Ricky. Dapat nga talaga i-alerto kami. Nakakahiya kung hindi namin makukuha ang pasa ng isang ito. Parang nagpa-practice ng passing na hindi nahuhuli ng kalaban. Sabi nga ni Dizon na agad nga ring pinakawala ng isang tres mula sa pwesto niya. Ang ganda rin ng habol niyang iyon sa bola dahil ang atensyon ng mga kalaban ay na kay Mendez. Pumasok nga ang tres niyang iyon at pagkatapos noon ay napatingin pa nga siya kay Baron para ipagmalaki ang kanyang ginawang pagpuntos. Ricky, ako naman ang pasahan mo mamaya. Bulalas nga agad ni Baron at makikita nga si Ricky na tila hindi nakikinig. Sa pagsambot naman ng kalaban sa bola ni Garbo na napaseryoso na lang at maging ang mga players ng Gensan sa bench nila ay ganoon din dahil bumigla ng balik si Mendez dito. Nakangiti si Mendez at makikita sa mga mata nito na hindi nito papalusutin ang katapatan niyang ito. Napalunok naman si Garbo at agad namang napasigaw si Grospe para ipasa sa kanya ang bola. Huli ko ang isang ito. Sabi na nga lang ni Mendez sa sarili at sa pagtalo niya ay nasapul ng palad niya ang bola. Si Coach Gilbert nga ng Gensan ay napasigaw na lang at ang crowd ng mga oras na iyon ay bagsak na ang kumpiyansa para mag-cheer. Nakuha nga ni Mendez ang bola at sa pagdiretso niya sa basket ay siya naman pagdating ni Grospe na nagdidilim ang paningin. Kanina ka pa, Mendez. Sabi nga ng kalbong iyon at napaseryoso na lang siya nang ang mga kamay ni Mendez ay biglang pinitik ang bola papunta sa kanilang likuran. Isang extra pass iyon. Isang no-look pass na lalong nagpaseryoso sa mga kalaban. Kasunod nga noon ay ang pagdating ni Baron Cimeron na may gigil na ginawa sa kanyang pagtalon habang si Grospe naman ay napakuyom sa kanyang paglapag at wala na nga siyang choice kundi ang lumayo sa ilalim ng basket. Nice pass. Bulalas pa nga ni Baron sa paglapag niya at pagkatapos noon ay isang malakas na apira ng ginawa nila ni Mendez. Hindi tayo dapat tumigil. Huwag na tayong magbigay ng pagkakataon sa kalaban na makabawi ng momentum. Sabi pa nga ni Ricky na ikinatango naman ng mga kakampi niya ng oras na iyon. 31 points na nga ang lamang ng Calapan City at tila hindi patapos ang mga ito na palubuhin ito. Sa pagbalik nga ng bola sa Gensan ay dito na nga sila nakaramdam ng kaba mula sa kanilang mga kalaban. Nakakita nga si Coach Isaiah ng hesitation sa galawan ng mga players ng Gensan. Nagmintis nga ang jump shot ni Grospe at si Vasquez nga ay nagawang maisahan ni Shaquille sa rebounding. Ang tigas din ng katawan ng isang ito. Hindi ako basta makatalo ng ayos dahil sa pwestuhan niya. Sabi nga ni Vasquez sa sarili na mabilis na hinarangan si Hernandez nang makuha ang bola. Kaso alam na rin ni Shaquille ang gagawin. Agad nga niyang ipinasa ito sa kanyang kuya Tristan na pinakitaan agad ang kanyang defender na si Cuevas ng isang crossover. Napakuyom na nga lang ang player ng Gensan sa nangyari at si Tristan naman ay napailing kasi walang-wala raw ang kalaban nila ngayon sa mga nakaharap nila nitong nakaraan. Sa pagdating nga niya sa side nila ay bigla na lang siyang nagpakawala ng tres at napangiti na lang siya dahil wala siyang kabantay-bantay. Kaso nagmintis iyon. Napailing na nga lang si Markili sa bench nila dahil hindi raw inayos si Tristan ang bitaw nito sa bola. Hanep, mali pa ang pulso ko. Sabi nga ni Agoncillo kaso nang tatakbo na siya para bawiin ang bola ay napaseryoso na lang siya nang lumampas ang dalawang siraulo niyang kakampi sa tabi niya. Ako na! Sabay na wika ng dalawa. Tumalo ng sabay ang mga ito at napangiti na nga lang si Ricky nang ang mga ito pa nga ang mag-agawan sa rebound. Paglapag nga ni na Baron at Larry ay napaseryoso ang mga manonood dahil nag-agawan talaga sila sa bola. Si Coach Isaiah naman ay napailing na lang. Kung hindi raw tambak ang kalaban ay baka pinalabas na niya ng court ang mga ito. Tumapon na nga lang bigla ang bola at mabuti na lang at nandoon si Mendez na agad na ibinato sa sahig iyon dahil mula sa kabilang tabi nila ay doon na nga lumitaw si Agoncillo na tumalo ng mataas. Pagkahawak niya sa bola ay dito na nga siya dumakdak habang nakatingin kina Baron at Larry. Para kayong mga siraulo, magkakakampi tayo pero nag-aagawan pa kayo. Sabi nga ni Tristan at napangiti na lang si Ricky nang marinig iyon. Nang mga oras namang iyon, makikita nga sa mga players ng Gensan ang tila pagsuko sa kanilang kilos dahil pinabayaan nila ang apat na players ng Calapan sa side ng mga ito. Ito nga ang nagpakuyom sa mga manonood at ang matapos ang second quarter ay doon na nga kumawala ang malakas na bunang home crowd
para sa kanilang home team dahil kahiya-hiya raw ang performance na ipinapakita sa kanila. Umuwi na kayo, walang kwenta. Sayang lang ang punta namin dito. Uwi na, uwi na, uwi na. Boo! Ang mga salitang ito ang nangibabaw sa crowd ng Gensa nang matapos ang unang half sa score na 30-64. Ang mga main players nga ng Fishers ay makikitang nagdidilim ang paningin. Hindi nila inaasahan ito. Hindi. Habang ang malakas na ingay ng crowd ay kumakawala, bigla na lang silang nakarinig ng malakas sa pagtama ng bola sa board mula sa side ng Calapan City. Naroon nga si Ricky Mendez na makikitang seryosong pinagmamasdan ng basket. Nang bumalik nga ang bola sa palad niya ay doon na nga niya nakuha ang atensyon ng lahat. Nakakahiya kayo. Hindi porket tambakan team ninyo ay ganyan na ang gagawin ninyo. Naalala nga ni Ricky ang kwento sa kanya ni Sir Jason noon tungkol sa isang game na kung saan ay marami ang nagalit dito. Tsaka lang ba kayo susuporta kapag panalo ang team ninyo? Kung ganyan ang mentality ninyo ng pagiging supporter, umuwi na lang kayo. Sigaw nga ni Ricky at ang mga players ng Gensan ay nabigla sa mga sinabing iyon ni Mendez. Mula naman sa bench ng Calapan ay makikita rin ang pagkabigla ng mga naroon. Si Nabaron nga ay napalunok sa posibleng kalabasan noon at si Coach Isaiah ay marahang napangiti. Ganoon nga rin si Jason Castro na tila may naalala sa kanyang nakaraan. Habang naglalakad nga si Mendez pabalik sa bench ay makikita nga sa mga mata niya ang seryosong datingan. Ayaw raw niyang masanay ang mga basketball fans na maging normal ang ganitong bagay. Lalo pat may mga bagong henerasyon ng mga manonood ang umuusbong pa sa sports na ito. Magandang araw. Para sa mga gustong magbasa rin ng advanced chapters dito sa YouTube channel natin, mayroon din tayong available para sa inyo. Pindutin lang ninyo ang join button na makikita ninyo sa channel at magkakaroon kayo ng tatlong choices: 25 pesos, 49 pesos at 199 pesos. Ang dami ng chapters na inyong mababasa ay nakadepende sa presyo na inyong pipiliin. Maraming salamat.